Magandang hapon po sa inyo mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon at lahat po ng nakikinig sa salita ng ating Diyos. Ngayon po ang ating topic ay ito. Ano ang dapat gawin para hindi ka mapunta sa impyerno? So yan po ang ating topic. So napakahalaga po ito. Pag-aralan po natin mabuti, itanim po natin sa ating isipan. Mahalin po natin ang salita ng ating Diyos sapagkat ito po ay galing sa kanyang mismong bibig, sa kanyang pusong mapagmahal. So, sa mga hindi pa po nakakaalam na meron talagang impyerno, ang impyerno ay inilarawan sa Biblia na apoy na di mamamatay. So, basahin po natin sa Mateo 25 verse 41. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, isinumpa kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. So, manalangin muna po tayo sa ating Diyos na nasa langit. Ama naming banal na nasa langit, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ikaw ay Espiritu na hindi namin nakikita, simula noon hanggang ngayon na nakatala sa Biblia. Pagsamba namin sa iyo sa mamagitan ng Espiritu na hindi nakikita, subalit kami naniniwala na mayroon ngang nag-iisang Diyos na may gawa ng langit at lupa, mapagmahal na Diyos, mahabagin, Diyos na mapagpatawad, di madaling magalit, may pinakamahabang pasyensya, at hindi madaling magalit. Ikaw ay banal na Diyos na dapat naming ingatang banal ang paglapit namin sa iyo. Ama naming Diyos na nasa langit, patuloy namin dinadalangin sa iyo, Panginoon, lahat na makikinig ng iyong mga salita. Hipuin mo kanilang mga puso't isipan. Buksan mo ang kanilang spiritual na pag-iisip upang makilala kanila ng lubusan na ikaw nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na tumutugon sa aming mga pangangailangan, sa aming mga panalangin. Ikaw ang nagkakaloob ng lahat ng ito, Panginoon. Salamat po, Ama na nasa langit. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na maabot ang iyong pangunawa, sapagkat ang iyong salita, ang iyong banal na salita ay napakahiwaga. Kung walang banal na Espiritu Santo ay hindi namin mauunawaan. Kahit kami pa po ay isang abogado, isang husgado, engineer, o sinumang scientist, hindi po mauunawaan kung wala ang banal mong Espiritu. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu, patuloy buksan ang aming Espiritu na pag-iisip. Itago mo ko, Panginoon, sa iyong likuran. At ikaw ang marinig sa kalagitnaan ito sa aking pagbabahagi, Panginoon. Ikaw ang lamang ang maitaas, ang Diyos ng kataas-taasan. Ang mapagmahal na Diyos, banal na Diyos, na matuwid at maunawain. Salamat po, Ama na nasa langit, sa hapong ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. So, ang tungkol po nga sa impyerno, ito po ang diablo at ang kanyang mga kampon ay dadalhin sa huling-huli. Sa oras ng paghuhukom, sila po itatapon sa lawa ng apoy na pangalawang kamatayan, ang impyerno po. Kasama po dito ang mga taong gumagawa ng masama, mga peking Kristiyano na hindi nakikita sa kanilang mga buhay ang pagiging matuwid at pagiging banal na katulad ng ating Diyos. So ang iba naman ay alam na ang tungkol dito, lalo na ang mga mananampalataya kay Jesus. Mga minamahal, totoo po talaga ang impyerno.
Ano ang basihan natin para mapatunayan na meron talagang impyerno? So basahin po natin sa Mateo 3 verse 12. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. So ito po ay inilalarawan sa ating lahat, sa mga gumagawa ng masama, na ang apoy na di mamamatay kailanman. So yun po ang tinatawag na impyerno. Doon po dadalhin ang mga gumagawa ng masama. At sa huli ay sa pahayag naman po, basahin po natin sa pahayag 14 verse 10. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. So sa pahayag 20 verse 10, at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. So ito po ang binabanggit ng Biblia na apoy at asupre na walang iba kundi ang impyerno. Ito po ang nakalaan para sa huling paghuhukom. Iyan po ang mga verse sa Biblia na patunay na meron talagang impyerno. Galing po mismo ito sa ating Diyos na iniwan niya para sa lahat, na walang iba kundi ang Biblia, upang malaman natin na mayroon ngang Diyos at ginawa niya ang impyerno para sa lahat ng mga gumagawa ng masama, na ayaw magbago, mga preking Kristiyano o walang Diyos at walang hilig sa kabanalan. Ngayon po, paano nga ba ang dapat natin gawin para hindi tayo mapunta o ang ating mga kaluluwa sa impyerno? Sa palagay niyo ba yun mga taong nagdarasal at nagsisimba every Sunday pero nagpapahiya o nag-aalipusta ng kapwa, nagmamaltrato, palamura, nandadaya, o nanloloko ng kapwa at hindi marunong tumulong ay makakapasok ba sa kaharian ng ating Diyos? Pakaisipin po nating mabuti. Palawakin po natin ang ating kaisipan, ating kaalaman. Alam niyo po, napakaganda ng plano ng ating Diyos sa ating lahat, sa lahat po ng tao. Ayaw niyang mapahamak ni isa man sa atin. Kaya sinabi sa salita niya na mahal niya tayo at nalulugod siya sa mga taong mapag-isip ng mabuti sa kapwa. Mga totoong tao na ang hangarin ay makatulong sa kapwa. Alam niyo ba ang plano ng ating Diyos? Hindi lang tayo mapahamak, kundi mahal niya tayo upang ingatan, gabayan at pagpalain. Bigyan ng banal na Espiritu upang masunod natin ang kanyang kalooban at maging matuwid sa harapan niya. At nang manalig tayo sa Panginoong Hesus, tanggapin natin siya bilang Panginoon sariling Diyos sa tagapagligtas na sinabi at mababasa natin sa John 1 verse 12. Tayo po ay magiging anak na ng Diyos. Magkakaroon na po tayo ng relasyon sa ating Diyos. So nakatakda na po ang mangyayari sa mga demonyo at sa kanyang mga kampon gaya ng ating nabasa. At mga taong ayaw sumunod sa ating Diyos na mga pasaway, mga walang hilig sa kabanalan, mga peking Kristiyano at hindi makikita sa kanila ang pagiging matuwid na dapat makita sa isang pamilya na puno dapat ng pagmamahal, pag-unawa, katapatan, kabutihan, pagtiyatiyaga, pasensya at
tunay na pagmamahal. Ano ang unang dapat gawin? So basahin po natin sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan po ang ating pinagbabasihan dito sa ating pinag-aaralan sa banal na aklat ng ating Diyos. At sa John 3:3, basahin po natin. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, basahin po natin sa English, sa John 3:3. You cannot enter the kingdom of God unless you are born again. Yun nga po ang isinilang na muli. Dapat isilang po tayo sa espiritu, sapagkat ang ating espiritu ay kailangan malinis, babaguhin, upang masunod natin ang kalooban ng ating Diyos. Humingi po tayo ng tawad sa ating Diyos at pagsisihan po natin ang ating mga nagawang kasalanan o ating mga nagawang masama. Sinabi po sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang matuwid. Sa paningin po ng ating Diyos, wala pong matuwid. Kaya po ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi po mapapahamak ang ating mga kaluluwa, ibig pong sabihin ng ating Diyos. So, noon pa man ay nagbigay na po ng babala ang ating Diyos kung paano tayo maliligtas sa mamagitan po ng ating Panginoong Yesus, mamagitan ng pananalig natin sa anak ng ating Diyos. So, malinaw po sa sinasabi ng Biblia na ang lahat ay nagkasala. Kaya ang dapat nating gawin ay humingi po tayo ng tawad sa ating Diyos. Hanapin po natin siya. Manalig tayo sa Panginoong Yesus upang hindi maparusahan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, mamagitan ng pananalig kay Jesus at pagtanggap sa Kanya upang maging anak nga po tayo ng ating Diyos sa John 1:12. Ang pangalawang dapat gawin ay sumunod po tayo sa ating Diyos at gumawa ng mabuti sa kapwa sa araw-araw. Marunong tayong tumulong sa nangangailangan. Kailangan makita sa ating buhay ang pagiging matuwid, hindi makasarili, hindi nagsasalita ng masama, mapagmahal sa kapwa, at palaging nagmamahal sa ating Diyos, palaging lumalapit, nagbabasa araw at gabi ng kanyang banal na salita upang magtagumpay po tayo sa buhay. Sa Joshua 1:8. At inaalala palagi o ang nasa isip niya palagi ang salita ng ating Diyos. So tularan po natin ang mga naging inspirasyon sa Biblia, mga taong naging matuwid sa harapan ng ating Diyos, ang mga propeta. Tularan po natin ang kanilang kabutihan, ang kanilang kabanalan, na ito po ang ibig ng ating Diyos, sapagkat ang Diyos ay banal, kaya dapat tayong magpakabanal. Yan po ang nakalagay sa aklat ng ating Diyos, na palaging nagdarasal, gumagawa ng mabuti, at nakikinig sa salita ng ating Diyos, sa salita ni Jesus, at sumusunod sa Kanya. So maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig ng salita ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Like and follow na lang po sa aking Facebook page at sa YouTube channel. Like and subscribe po sa ating YouTube channel para palagi nyo pong marinig o makarinig kayo ng salita ng ating Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, upang masunod po natin ang kalooban ng ating Diyos nang makilala natin na siya na
gumagawa ng mabuti, matuwid, at banal na Diyos at mapagmahal. Salamat po mga kapatid, lahat ng mga nakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless po.